Good day, everyone. I am Nicole Alan M. Cortez, and welcome to another episode of Warrior Studio, Kabetaan Podcast. Today, I am excited to be with Miss Angel Armamento from Human Resource Management 2201. Ayan, si Miss Angel Nicole ang magiging special guest natin for our episode. Pero tungkol saan ba talaga tong episode natin na to? Pero kasi, feeling ko meron na kayong hint kung ano. Kasi syempre, Fed ibig. At alam ko naman na ang ating mga Kabe Warriors ay mga hopeless romantic and they're always looking for love. Kaya naman together, we will join Miss Angel sa adventure niya on her long-term relationship and how it helped and shaped her kung sino siya ngayon. Kaya naman mga Kabe Warriors, if you are longing for a relationship, I think this episode is perfect for you to know what real love is all about. So ready ka na ba, Miss Angel? Yes, ready na, ready na. Ready ka na ma-hot seat? Yes. Ayun, yun ang gusto ko. Pero syempre, bago tayo mag-start, so for our first question, syempre kailangan namin ng background when it comes to your relationship. So gusto namin malaman kung sino yung boyfriend mo and at the same time, paano kayo nagkakilala? So, ang boyfriend ko po ay si Jerwin Atienza. So, yun yung name niya. And he's currently studying sa UP Los Baños. He's taking agribusiness. Yan yung course niya. Slay naman. So, nagkakilala kami. Personally, kilala ko na siya, junior high pa lang. Kasi si Jerwin, siya yung parang type na campus crush as in ang campus namin. Like, kahit sino tanungin mo doon, hindi ko nag-exaggerate ha. Kung sino makakarinig nito, tapos kilala nila si Jerwin, masasabi nila na campus crush siya kasi ang daming nakakakilala sa kanya. Even yung mga, yung mga seniors, kahit yung mga seniors namin, kilala siya. So, ganun, kilala ko siya personally, and of course, siya hindi. So, may mga naging kaklase ako noon, nung 8th grade, na pinsan niya. So, dahil doon, nakikita ko siya minsan na pumupunta sa room namin. And, yun, kasi yung sa school namin before, meron silang tinatawag na diamond section. So, pag sinabing diamond section, sila yung mga first, yung, alam mo naman, ang talino, yung mga Parang science section. Yes. So, iba sila ng schedule sa amin, yung mga sumunod na section na. So, ayun, minsan ko lang talaga siya mahagip sa campus. So, pag mga intrams, yung may mga event ng school, dun ko siya inaabangan. Ay, inaabangan talaga. Ano nang peg mo kapag inaabangan mo siya? Gusto ko, kasi siya is sporty. Gusto ko yung pagka-sporty, magaling siya basketball, badminton. Grabe, wala ang type ni Miss Angel. Yes, and super talino din. Kaya talagang crush na crush ko siya nung junior high. So, ayun lang, naging lang kasi, hindi kami same schedule. So, isa ko lang siya makita. Paano nag-progress yung love story mo? Actually, nag-progress lang siya ay nung na kami, senior high. Kasi naging magkaklase na kami noon. Then, ABM, yun yung strand namin, ABM. Merong isang subject na hirap talaga ako, yung statistics and probability. Yes, so, mahirap na. Kasi hindi ako talagang math enthusiast. So, sorry sa may mga mahilig dyan sa math. Pero siya, opposite ko. Siya, favorite niya, math talaga. So, sabi ko, grab ko na ba tong opportunity na to na i-chat siya. Then, syempre, online class pa nun ay yung setup. So, chinat ko siya, sabi ko, syempre formal. Hello, Jerwin. Pwede kayo makahingi ng tulong sa pagsagot ng statistics. I mean, kasi hindi ko mag-gets ganyan. Tapos ang bilis niya mag-reply. So sabi niya, sure. Saan ka ba nahihirapan? Ganyan. So, syempre ako medyo kinikilig na lang. Ako din, kinikilig din ako ngayon. Pero, Yes. So, doon nagsimula yung aming talagang, kilala na niya ako ng that time kasi magkaklase na talaga kami. Yung, doon nagsimula sa... ano yun, pagka-chat nyo, tuloy-tuloy na yung conversation. Yes, tuloy-tuloy. Hindi ko in-expect kasi nga, ang tingin ko sa kanya nung junior high, suplado. Kasi siya parang lang, pag tinawag mo siya, hindi kanya,
ano naman, understandable naman kasi hindi niya minsan kilala yung mga natawag sa kanya. So parang deadma lang siya, ganun. So ang description sa kanya ng ibang tao, si Jerwin parang ano yun, medyo may pagkasuplado daw. In outer appearance lang naman. Pero nung nakilala ko siya, hindi naman. As in, like, matulungin, ganun. Tsaka, approachable pala. So, dahil doon, hindi ako nahirapang, or yung aming pag-uusap is nagtuloy-tuloy from Bali ang question ko, di ba tuloy-tuloy na nga kayo magkausap, ganyan? Ano ba naman sa assignment pala nagsimula to mga to? Yes. Ayun. Paano siya nag-first move sa'yo? Like, romantically? First move, like, actually, sa relationship namin ako ang nag-first move. Kasi nga, crush ko siya. Oo. So, Okay. nung time na yun, kasi siya type na, dito, hindi naman nonchalant eh. Yung parang kahit, kasi ako nun medyo papansin din. Siyempre, pag may crush ka, natural lang magpapansin ka. Pero sa kanya, parang dead mo siya dun sa mga part na yun noon. So, in our, ako na lang, siguro yung first move, kung paano na lang nag-first move sa kanya, yun nga. Then, lagi ko siyang, ang maganda pa kasi sa amin noon, same kami ng gusto, mahilig siya sa anime. So, yun yung laging conversation namin. So, sabi ko, pag may sinabi siyang anime na yung pinapanood ko na din kahit minsan hindi ko gusto yung mga genre. Pero, tinatry ko kasi nga yun yung gusto niya. Para makarelate ako. So, ayun, nung time na yun, tapos sinasabi pa niya mahilig siya mahilig siya maglaro ng mga online games. Especially yung ML, yung mga ganyan. Ako, hindi yung mahilig mag-ML. Pero tinry mo maglaro? Yes, tinry ko ang mag-ML. Oy, may kaduo siya! Grabe! May kaduo na sa akin, may kaduo pa sa ML. Grabe. Pero ngayon, kamusta kayo ngayon? Paano yung routine nyo? Kasi di ba parang kayong LDR? Yes, siya kasi ang tawag dito, ma-effort. Yung kahit ang layo niya, from Los Baños, kung nakapunta na ba kayo ng Los Baños, papunta sa akin dito sa Lipa. Malayo nga. Malayo talaga. Kasi, tas minsan, pag yung wala pa siyang maabutan sa terminal doon, as in talagang putol-putol yung biyahe niya. Nagta-traffic pa ha? Yes, yun nga. Sabi ko, kaya pag minsan napapaisip ako na, lucky ko rin nga. Kasi nga, ganun siya type na lalaki. Na, siya, though, yun nga, malayo yung pinanggagalingan niya, nagagawa niya pa rin naman akong i-visit. Pero pag napunta siya dito, ano yung mga nagiging bonding? Yun, mag-ML, mag-ML. mag-ML, tas hindi nawawala sa date namin yung, lagi kaming kumakain sa labas. Kahit yung dyan sa Parisan sa tabi, o kaya, meron kasi malapit sa aming lumihan, so doon kami lagi Wala, ang cute naman. Dinadayo talaga siya. Kita talaga yung effort. From UPLB ha, tapos tuloy pa. Dadaan pa yun ng Calamba, right? Yes, oo. Tapos sasakay ng bus, papunta dito. Tapos minsan nakwekwento niya sa akin pag yung, na rush hour, na halos wala siyang Traffic masakyan. din dun ha. So, talagang sa perspective ko, talaga na-appreciate ko yung lahat. Eto naman, tanong ko naman, kasi ikaw, alam ko, magaling ka din sa academics. At syempre, yung si Jerwin din Yes, magaling. And then ngayon, may org. Kasi Jerwin din ba may org? Nung first year kami, may kasama siya sa, if I'm not mistaken, council ng kanilang, doon siya kasali. Pero ngayong second year ay hindi na. Parang nag-dialog siya. Oo, tapos bali ako naman yung sumali. Then nung first year, wala pa akong org. Ayun, ang tanong ko naman is, do you guys do things together kahit magkalayo kayo? Or kunyari nag-online games pa rin kayo like ML together? Yes, naman kami, may mga activities kami na katulad yung naglalaro or kaya minsan video call lang, nag-uusap, nagkakamustahan. Then, ayun, nagkakwento siya ng mga ginagawa niya doon. Ako din, yun lang. Ayun, sa relationship nyo, importante ang magkaroon kayo ng me time din ba? Sa Yes. Important, share ko lang, nung nagsisimula kami, syempre, pa lang yun, nagsisimula pa lang kami, so medyo sobrang clingy talaga.
medyo naging, hindi naman sa issue siya, pero ako lang, sa akin, kasi clingy talaga ako. And syempre, first boyfriend ko, ganun. So sabi ko, parang pag may times na, di ba nabanggit ko din, na-counsel siya nung time na yun. Yes. Sobrang busy niya talaga to the point na minsan hindi niya ako na-chat talaga. Like, ganon. Hindi ko din naman siya masisisi kasi nga busy siya. At the same time, yung signal sa UPLB nila is hindi naman ganun ka-stable. So may times na hindi siya nakakapag-chat ng ilang hours. Nung time na yun, ako, parang hindi naman nagalit. Parang naging sa akin yun. Parang tinanong ko siya, bakit ka ba hindi nakakapag-reply, ganyan. Siguro, because of that, hindi naman kami nag-away nun. It's not, I don't consider it as away. Kasi nag-usap lang kami masinsinan nun. Kasi nga hindi ko alam like, bakit ka hindi nakakapag-chat. Though, alam kong busy ka, pero I hope, like, sinasabi ko sa kanya, kahit few minutes, masabihan mo ko ganun. In-explain naman niya sa akin na maayos na sa council, madami talaga silang ginagawa. Yung kinikwento niya sa akin, kinuwenta niya sa akin ng time na yun, yung mga ginagawa nila. And ako din, sabi ko, na-realize ko sa sarili ko na wala naman. So, yun, Parang yun yung mahirap kapag yung jowa mo, parang kasama sa org. Diba? Kasi parang hindi mo naman sinasadya na i-delivered lang yung message nila. Pero syempre, may nararamdaman din yung ka-relationship mo. That's why, nafe-feel ko rin yung nafe-feel mo na gano'n. Valid naman ang yung nasa isip ko gano'n. pa nung baka ini-ignore niya ako, yung parang gano'n. Yung overthink. Kasi naka-delivered Siyempre tayong mga babae, pag gano'n, naka-delivered to, online ko, gano'n. So, yun yung inaano ko sa kanya, which is mali ko din, kasi nga, busy naman talaga siya. Pero hindi mo rin masisisi din yung sarili mo. Yes, oo. Sabi niya sa akin, lagi na binabanggit sa akin pag may problem kami, or ako may gustong i-open up sa kanya. Sabi niya sa akin, huwag mo laging isipin na problem yun sa akin, sa perspective niya. Kasi naiintindihan naman niya din daw ako. Oh, cute! Nakakainis! Hindi, pero ang cute nga. Pati parang sa relationship, tapos long distance pa. Talagang mahalaga na mapag-usapan nyo kung ano man yung naiisip mo, yung pinag-overthinkan mo. Yes. Diba? Parang kayo pa. Yun yung one thing na na-improve ko sa relationship namin, yung maging open up. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanya, alam mo, simula nung naging tayo, parang mabilis sa akin yung mag-open up. Kasi sa totoo lang, way back, hindi talaga mahilig mag-open, yung mga gano'n na, ay, yain na, titiisin ko na gano'n. Siya, simula nung naging kami, and gano'n yung attitude niya, hindi niya sineset aside yung mga sinasabi ko. And nakikinig talaga siya. Because of that, natuto akong maging open up, lagi akong makikipag-communicate sa kanya. Naging And not only to comfortable him, ka. not only to him, to other people din. Ay, ang ganda ng relationship. Kasi hindi lang siya nag-i-improve dun sa around sa relationship niya. Yes. Pero also, dun sa mga taong nakapalibot Oo. sa'yo. Gano'n. Ay, atake sila. Pero ayun. Eto, may tanong naman ako. Kasi long distance kayo. And then parang ang hirap parang i-comfort yung isang tao kapag may problema siya tapos long distance nga kayo. How do you guys handle it? If ever man na Since pag yun may pagod siya sa mga akads niya, lagi kong, I always make sure na may oras ako talagang mag-reply, mag-chat, gano'n. So for example, pagka-uwi ko from class, chat ko siya, ganyan, kinakamusta ko siya. And iintayin ko talaga yung reply niya. Tapos pag ako kasi, alam ko sa tao, pag yung chat nila may, yung something na, yes. okay, parang May something. Like, sabi ko, okay ka lang ba? Ganyan. So yun, dahil doon, na-open up pa rin naman niya sa akin. Kasi na din naman yun parang natural na lang din sa amin siguro. Yung masabi sa partner mo kung may something bothering ba sa kanya, gano'n. So, yun lang ang aming ways para ma-comfort isa't isa. Talagang you tell each other. Then kapag naman nagka-time na, ayun, magkikita kami pag ganun. Oh, cute!
Anyways, ayun, ito naman. So, next question naman tayo. Ano naman yung mga simpleng bagay na parang nagpapalakas and parang nagiging stronger yung relationship nyo sa bawat araw na lumilipas? Lalo na nga at long distance kayo. Simpleng bagay. Para sa akin kasi tawag dito. Yung sa personality niya talaga. Hindi naman sa ako kasi naniniwala ako na smooth yung relationship niyo if mas mahal ka ng lalaki. For me lang naman. It's my own lang naman. Madali kasing i-handle yung relationship pag yung lalaki gusto niya talaga doon sa'yo. Gusto niya talagang yung relationship na yun. Gusto niyang magstay doon, gusto kanya talaga. So parang, hindi ko naman sinasabi na hindi dapat mas mahal ng babae yung lalaki. It's just that na, when you handle a relationship and the man is, kung alam yun, Mas mas mahal ka, ang dali, ang smooth. So, Okay. Hindi, pero totoo yun. Kasi parang, kapag kasi ayaw na din talaga ng lalaki, sasabihin nila with conviction yun. Pero kapag mahal din talaga nila yung isang babae, yung ka-relationship nila, talagang they'll do everything para lang magstay. So, ramdam mo agad if committed talaga sa'yo. And nararamdaman mo yun hanggang ngayon. So, kudos naman kay Sir Jerwin. Pero ayun, sunod naman, may mga times ba or moments na nagkakaroon kayo ng misunderstanding? yes. So, kasi wala namang relationship siguro na walang misunderstandings. So, sa amin, normal talagang magkaroon ng misunderstanding. Paano nyo ito nare-resolve and ano yung parang mga lessons nyo? Ako kasi, ang first misunderstanding namin is sa chat lang kami nag-uusap, which is ang hirap. I swear, ang hirap niyang i-handle yung usapan na yun. Kasi nasa chat kayo paano mo masasabi na, baka sinabi niya to pagalit, baka sinabi niya to. Di ba alam mo yun, may mga assumptions ka na, what if naman na hindi pala ganun niya in a way sinabi. Yung So, tone. yun. So, sabi ko, nung first namin, after nun, nung naayos na namin yun, sabi ko sa kanya, sa susunod, siguro, iwasan natin talaga yung magkaroon tayo ng, kung may misunderstanding, okay naman pag-usapan, pero mas maganda kung personal, not on the chat only. Kasi, at saka isa pa, yung, tawag dito yun nga, not on the chat only. Kasi, misunderstood ko yun Alam mo naman, ako kasi parang may pagka-OA din, ganyan. May pagka-OA din na, di naman niya pala sinabi na pagalit, tas ang dating sa akin, galit siya. Tas, siya bakit may iniisip na ganyan. So, hindi matatapos yung ganun. So, masasabi ko sa next time talaga, it's okay, we can talk it naman sa convo. Kasi maigi na rin napapag-usapan kasi pag patagal ng patagal, pahirap i-handle. So, parang sabi ko sa kanya, especially yun nga, pag LDR kami, malayo siya. Yun, ganun namin in a way, hinahandle yung mga misunderstanding namin. Pero mas prefer pa rin namin is personal. Talagang parang napilitan lang kayo na sabihin lagi through chat if ever na may problema kayo. Kasi yun yung way of communication, yung medium of communication. Pero much better pa rin talaga, di ba, kapag personal. Kasi talagang parang, makikita mo rin kung paano yung reaction. Reaction niya, expression niya. Parang hindi mo nga talaga ma-misunderstood. Tama yun. Tapos, eto naman, syempre, kanina tungkol sa mga sa mga masasayang moments nyo. Ngayon naman, tungkol naman to sa mga challenges na hinarap nyo. Ano naman yung pinakamahalagang lesson na natutunan nyo while facing a challenge sa inyong relationship or problem? Siguro ang pinakamahalagang natutunan na sarili ko or namin sa relationship na to is, yun nga, always trust your partner. Talaga. Lalo nga, di ba, uso yung, alam mo na yung mga nababalita ngayon, cheating, third party. Like, naman, parang hindi ko naman sinaset aside yung mga tao na, hindi mo na pwede pagdudahan yan. Pero kasi, si Jerwin kasi, like, focus na lang kay Jerwin. Siya yung type na tao na hindi mo talaga mapapagdudahan. Kasi, bonus, kilala ko kasi yung mga friend niya sa LD. Good thing yun. Na-introduce na niya sa akin. Tapos lagi siyang update. Lagi niya ako na-update. For example, lalabas lang kami with ganito ganyan.
tas ganun. Tas pag yung mga lakad nila, as in lahat, sinasabi niya sa akin. Kaya parang, yun din, wala na rin naman akong, like, wala akong problema when it comes sa ano namin. Kasi yun nga, always, para sa akin, I have my trust talaga sa kanya. Kasi alam ko na hindi siya ganun type na tao na yung masasaktan ako in that ano. Kasi kita ko din yung the way, yung parents niya. Ako, thankful ako kasi sabi ko, alam mo, kudos to your parents. Sabi ko talaga. Thank you! Kasi sa sobrang, yung smooth lang talaga. Kasi minsan dun mo din masasabi sa parents kung paano siya napalaki ng magulang niya. Na-meet ko yung parents niya, like, ang bait talaga. The way they handle, or kung paano nila napalaki si Jerwin. Importante yun sa, diba, sa development ng isang tao. Parents. Kasi role model nila yung Yes. ulang mo. So sabi ko, wala akong masasabi kasi ang ganda ng pagpapalaki sa'yo ng magulang mo. At the same time, ikaw, you really, talaga, pinapakita mo sa ibang tao na agad po akong tao. So wala ko talagang problema sa kanya. I trust, yun nga, always, not always, siguro ay magkaroon pa rin kayo ng trust sa partner. Kasi hindi ko din naman masisisi yung iba na mag-isip na kung ano-ano, knowing na may mga, Ganun lang na, allegation. oo, yung mga issues. At saka, yun din, yung kilalanin mo din yung, lagi mong, huwag kang makikinig sa sinasabi lagi ng iba. Like, naman, di naman sinasabi na, ay, dead man na lang ako pag sinabi nakita sa ganito, ganyan. Kumbaga parang, lagi mo ding pakinggan yung side ng partner mo. Ang hirap kasi ng ganun na, knowing naman si Jerwin, matinong lalaki, tapos sasabihin ko na, bakit sabi ni ganito, ganyan. Yung parang na siya, yung mga, ang tawag dito, hindi, kumbaga nasa-set aside ko yung sarili niyang talaga. So, yun ang importante sa akin. Always trust your partner. Pero alam mo, ang galing din ni Jerwin kasi para mabigay mo sa kanya yung trust mo, binibigay niya sa'yo na secured ka sa relationship. Kasi nung parang dun pa lang sa part na pinakilala ka sa LB friends. Talagang, ay, kilala, ganon. Parang, diba? Parang hands-off talaga agad. Kasi kapag hindi ka, kunyari may jowa ka, tapos hindi ka pinakilala sa friends, diba parang may iisipin ko na, bakit hindi niya kaya ako pinakilala? And then nagsisimula, yung parang may isip ng babae, or ng kahit lalaki na, ano ko yung meron sa amin, bakit ganun? And, grabe, kudos din kay Jerwin. Hindi lang sa parents niya, pero kay Jerwin din. Kasi, yung trust. And nakikita ko guys, kung nakikita niyo yung mukha ngayon ni Miss Angel, talagang kinikilig siya. Talaga, nakakawa ako Ay, nako. Pero, ayun, naman, talagang totoo yung sinabi mo na siguro sa partner rin talaga yung kung paano mo i-trust yung partner. It depends naman din sa partner talaga. Kung alam mo naman na that person treats you good or better talaga, you trust them talaga. Yung gano'n. Parang i-reciprocate mo din kung ano yung pinapakita niya. Tama. Pero kung yung partner mo naman is opposite, so hindi ko na masisisi yung mag-isip ng talaga. Kaya, ayun. So, ito naman anong isang moment sa relationship nyo na hindi nyo malilimutan? It could be sad, or happy, or basta yung memorable for you. Yung namin, unang labas. First First date! Hindi naman lagi siguro, pero mostly sa mga couples yung laging Yun first lagi. date. Kasi Totoo. naalala ko so awkward kami. Kasi yung awkward phase. awkward na kinikilig talaga. Pero hindi mo mapakita. Oo, ayoko maisip ng time na yun, hiya-hiya pa ako sa kanya na umimik, yung pagkakain, kala mo marilag na marilag. Hindi naman. So, yun yung unforgettable sa kanya, yung unang labas namin. Saan kayo kumain? Sa San Juan lang, sa malapit sa school namin. Doon. Paano kayo nagkaroon ng first date? Parang nagkaroon lang kami ng free time noon. Parang after school ata yun, kung hindi ako nagkakamali.
na nagkaayaan na kami mag-lunch. Sponty, ganyan. Hindi naman siya planado talaga. Though may mga naging ano na kami nun, date na planado na before ano. Pero yun yung memorable. So yun talaga for you. pinaka-memorable sa akin. Ayan. So, ito naman. Ano na tayo? Second to the last question na. Ito, kailangan ko rin to eh. Kailangan kong marinig yung sagot mo. Para iti-take mind ko na siya sa next. Pero ayun. Sa'yo, Balikay, ano yung pinaka mahalaga or pinaka dahilan kung bakit tumagal yung relationship niyo hanggang ngayon? Kasi 2 years. Tapos, LDR pa kayo, LB, di ba? Tapos minsan lang siya pumunta, di ba? Parang ganun. So, ano yung secret? Ano yung secret recipe? Ganon. Ako, ang sa akin, katulad ng mga nakikita ko sa ano, medyo agree din talaga ako dito na hindi sapat sa relationship yung loyal ka lang. Kasi pag, andun dapat sa relationship yung ma-effort ka din. Para kasing ang pangit tingnan like, ay loyal ako sa'yo pero parang hindi ko kayo mag-effort na, alam mo yun, for example, may mansa rin nyo or date ninyo, hindi ka man lang mapag-effort. Like ganon. Then, yun nga, always ko sinabi, yung trust. And, yun, yung kay God na rin talaga na i-lift up mo lang sa kanya yung mga problems nyo in your relationship kasi without that talaga, mahirapan kayo i-handle yung yun lang. Kasi iba-iba din naman tayo ng way of handling din yung relationship. Pero para sa akin, yun talaga yung akin. Yung faithful. Pag kasi sinabi faithfulness, parang doon na rin yung loyalty, yung trust, yung love para sa'yo, parang all in one. So yun. Talagang kailangan ipakita mo rin, hindi lang yung puro sabihin. Yes. Kailangan kung parang mag-take ng action. Yes. Di ba parang sasabihin sa'yo ng partner mo, I love you. Tapos, wala Hindi naman namang yung effort. maparamdam sa'yo. Oo. So yun yung mahirap. Like, bakit tayo pipili ng actions lang, words lang, kung pwede naman Parehas. Oy! Totoo. Kasi Grabe. yun yung mas mapapatibay sa ng relationship nyo. Though iba-iba tayo ng, love language, mga ganun. Higi pa din yung mabigay natin. Yung deserve ng ating partner. Ay, speaking of love language, ano pala ang ninyo? Quality time. Quality Ganun. time. Then, ako service din. Ang pinaka, share ko lang din. Pero yun nga, ang pinaka nakakakilig kasi sa akin. Though, baka pag narinig to ng iba, napaka-bare minimum lang. Pero Hindi. sa akin, big deal siya. Ako kasi pag na-order kami ng sisig, ayoko talaga ng may mayonnaise. Ayoko talaga. So siya, pag siyang order, lagi niyang tinatandaan yun na, ay ate, wala pong mayonnaise yan. So parang ganon, parang maliit na bagay sa iba. Pero sa akin, laking factor nun na alam niya yung mga gusto ko, alam niya yung hindi ko gusto. So wala, nakinikilig lang ako pag gayon. Pinikilig din ako eh. Na pag-order siya, ay miss, wala pong mayonnaise yan. Ganun. It's the little thoughts that And, count. yes. Talagang kung ano man yung kunyari ayaw mo, tapos na-o-observe nila, tapos natatandaan nila. And then the next thing, kunyari ginawa niya ulit yung bagay, yung natatandaan niya. Grabe! Hindi yun bare minimum ha. Kasi sabi ay para sisig lang eh. Oo. Hindi, pero big deal talaga sa akin. Pero ano yun, sign yun na he truly cares for you. So, Diba? Sweet naman, nakakainis! Ay, tapos sisig pa. Anyway, ito na. Last question na. Ito naman. How do you feel naman parang from being high school sweethearts, di ba high school naman kayo nag-start senior high school to be exact, going strong kayo ngayon. And ayun, what is your message naman to all those Cafe warriors na naghahangad ng relationship na katulad ng inyo ni Jerwin? ang message ko sa mga Cafe warriors dyan is, yun nga, importante yung may me time. Me time kasi minsan para to grow na din. Diba? Doon mo kasi din mas makikilala yung sarili mo. Then at the same time, kasama mo siya. Yun. And then, yun nga,
lagi kayong open up, mag-communicate kayo ng maayos sa isa't isa, huwag niyong tiisin, huwag niyong ikimkim. Kasi pag kinikimkim yan, the more na napapatagal, Magpapile up. talagang mas lumalala. Like parang bigla ka nang sasabog sa kanya, ganun. Eh, hindi naman niya alam na parang yun yung nagbabother sa'yo. Kasi yung mga partners natin, ano yan eh, lalo na kung first boyfriend nyo yan o first girlfriend, first relationship, kapaan pa yan eh. Hindi mo naman pwedeng i-expect sa kanila na dapat alam mo na yan eh. Kasi kailangan sabihin mo din. Yun. Sabi nga nila, if he wanted, he would. So, yun lang. Always tell them kung ano yung mga gusto mo, kung ano yung mga hindi mo gusto, para din sila, aware. Hindi naman sila fortune teller na mahuhulaan, di ba? Without communicating it. Though may mga times na may na din, parang na yun, given na dapat na ganun, di ba? Pero in a relationship, kailangan minsan ipagkumbaba mo din yung sarili mo. Huwag kang ma-pride. Yung ganun. Mag-compromise ka din. Yes, oo. And yun, reciprocate whatever your partner is giving you. Yun lang. Oh, nakakaiyak naman yung episode na to. Medyo nakaka-relate. Pero, ayun. Pero alam nyo, if ever na nandito pa rin kayo nakikinig pa rin kayo, talagang mapifeel nyo yung sa boses pala ni Miss Angel, kung gaano siya ka-in love. Talaga, paano pa kaya if nakikita niyo siya ngayon? Yung cheeks niya, lagi nakangiti, parang hindi nangangalay, ha? Talaga namang mapapalove si Erica sa mga shinare ni Miss Angel sa ating episode. And, indeed, super sarap magmahal kapag nasa tamang tao ka. Na katulad nga na naiintindihan ka sa sitwasyon at alam mo yun, inaalagaan ka kahit long distance relationship kayo. Grabe yung effort ni Jerwin. Sana all! Naman. Pero ito naman mga Kabe Warriors. Di ba, Miss Angel, it is important din to love yourself muna. Yes, that's right. Ayan. So, kapag nag-overflow na yung pagmamahal na meron ka, I think that is the best time to give it to someone. Yes. Kasi na alam mo na magre-reciprocate. And ibibigay rin sa'yo kung ano yung binibigay mo. Katulad na lang ng relationship ni Miss Angel and this Sir Jerwin. Give and take relationship kayo, di ba? Yes, yun ang important. Ayun. So, we all deserve a love that is pure and secured. Kaya naman, kabetaans or Kabe Warriors rather, don't rush love. Right, Miss? Yes, don't rush love. Yeah, kasi... It takes time. Yeah, it takes time. Kasi, pati when you know, you just know it. Yes. Diba? So, thank you, Miss Angel, for joining us ngayon, for sharing your love and growth experience. So, it has been a pleasure na ikwento sa amin ang iyong wonderful love story. Talaga mang kinikilig ako. And, as we wrap up this episode, Kabe Warriors, we hope that you learned and also realize some things. And at the same time, sana kinilig kayo kasi ako, kilig na kilig talaga ako. Grabe, nafe-feel ko yung nafe-feel ni Miss Angel. Ayun. So, Kabe Warriors, always remember that love starts within ourselves. So, again, I am Nicole Allen M. Cortez and I am Miss Angel Armamento. And this is Warrior Studio.